Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating banal na misa ay alay natin para sa ating pasasalamat at pasasalamat ni na Alice Ganapin, Pasawa Family, Fulgar Family, William Ragos, Ivan and Jocelyn Fulgar Gamboa, Hunia Family, Greg Tenebro and Family, Alonso Family, Fadol Family, Dynaspec Company, Jeronimo Family, Dr. Rodrigo Valenzuela Family, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Bakut Family, Omar, Galan and Family, Bituin Family, para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin Family, Kim, Nino and Silje Garcia, Ismael Family, June and Belen Munya, Fulgar Family, Alonso Family, Ragos Family, Mildred and Michael Garcia, Jesus Fadol, Delia Pineda, Ian Royce, Brian James and Rian Joyce Fadol, Sergeant Alfredo Hugo, Dr. Charmy Ann Hugo, Girly Castro, Dr. Nico Valenzuela, Martin, Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Girly and Cory Castro, Patrick Chan Medina, Von Ryan Murillo, Marvin Reyes, Jen Alberto, Carlo Cabrera, sa lahat ng mga frontliners at kina Jocelyn Fulgar Gamboa at Gerald Podaka. Para sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Azanza, Joselito Crisostomo, Dang at Julia Bakiran, Christine Valerio, Ching Olivar, Edith Abihuela, Maricar Encarnacion at sa mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni na Hermenia, Ben, Leovino, Remeo, Josefina, Lina, Romeo, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Tatiana, Lucino, Roberto, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Andresa, Margarita, Pacifico and Erlinda, Margarita at Saturnino, Henry, Rodolfo, Grant, Felipe Sr. at Filomena, Mario at Linda, Rosisa, Delphine Sr., Alfredo, Antonio, Aurora, Erenio Sr., Reyneta, Hener, Ahmed Emmanuel, at sa mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Tumayo po tayong lahat at sabayan ang ating koro sa ating pambungad na awitin. Is
Ating pong simula ng ating banal na Eucharistia sa umagang ito, sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito rin ay tinatawag na Good Shepherd Sunday. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang paggabay, liwanag, kaligtasan dala ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kalakip ng pagdiriwang natin ng linggo ng mabuting pastol ay isinasabay din natin ang panalangin sa pandaigdigang bokasyon, World Day Prayer for Vocation. Madalas tayong maligaw ng landas. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon dahil siya lamang ang ating gabay tungo sa kaligtasan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami ay mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinapako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong inaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Ang kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan.
upang tuluyan na nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala rin nila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa. Sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Para sa ating mga nakikinig sa kanilang tahanan sa pamagitan ng ating Facebook Live at sa ating trompa na mapapakinggan sa paligid ng ating simbahan. Para po sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay pinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday. At naalala ko, ang sentro, ang upuan kung saan ang ating mahal na obispo ay nakaupo sa ating diocese ay ang ating katedral. Ang kapistahan nila ay ngayon. Ang ating katedral ay Good Shepherd Cathedral. Ito'y, sa araw na ito'y kanilang kapistahan. At nararapat lamang na dahil ang sentro ng lahat ng parokya ng diocese ay ang katedral, so sama-sama tayo bilang ang sentro. Ang upuan ng obispo ay nasa Good Shepherd. Tayo rin ay magdiriwang ng kapistahang ito dahil sa ating diocese. Kumbaga, kapistahan din ng lahat ng parokyang nasasakupan ng diocese dahil ang Good Shepherd ay ang ating katedral. At kung pinag-uusapan natin ang kapistahan, panigurado ko, tahimik, simple ang kanilang kapistahan sa araw na ito. At naalala ko, kung hindi sana na-extend yung ating enhanced community quarantine, ganun din ang ating sanang, ang sasapitin sana natin kasi ang ating pong kapistahan ay May 15, San Isidro Labrador. Ang ating namang simula ng ating novena ay May 6. Pero dahil nag-extend ng ating community quarantine, pareho ang ating mararanasan. Bagamat hindi mapipigilan tayo sa ating pagdiriwang. Maaring simple, maaring hiwa-hiwalay tayo, pero magpapatuloy ang ating pagdiriwang. No? Ang simbahan ay nagsasara lamang ang pisikal na gusali, pero bukas na bukas ang simbahan ng sambayanan ng tao. Kaya inimbitahan natin sa darating na May 6. Ganun pa rin po, meron tayong novena ng 6 p.m. and then the 6:30 ang ating novena mass. Tayo pa rin ay inasahan na dumalo, magdasal at makiisa sa pagbubunyi natin ng ating patron na si San Isidro Labrador. Alam niyo, ang aming klase nung ako po'y nagpapare sa San Jose, sa Ateneo, ang bawat klase po ay mayroong pangalan. Parang pattern sa PMA, bawat class ay mayroong pangalan. Ang pangalan po ng aming klase sa San Jose, yung aking batchmate, ay Tugway. Ang ibig sabihin ng Tugway, ito po ay term sa Bisaya. Ito po ay term na ibig sabihin ay pamamastol, tugway. Pero ginamit din namin yung salitang tugway bilang acronym, tugong walang humpay. No? Pamamastol, pagtugon na walang humpay. Yan yung aming parang hashtag, ang meaning ng pangalan ng aming klase sa San Jose na aking mga kabatchmate. Kung mapapansin natin, ang image na binibigay sa atin ng fourth Sunday of Easter is the Good Shepherd. Mahalagang bigyan din ito dahil we are shaping, di ba naalala natin, nitong mga nakaraang mga araw, di ba, ang image ng pinapakita ng Panginoon sa atin ay katulad ng aking image ng aking center stall, no? Fish and bread. Fish stands for the apostle. Ano yung image na ginagamit natin? Fishermen, di ba? Mamamalakaya ng tao. No? From fishermen, the image is now sheep. Nagbabago. No? Ano naman yung image na ginagamit ng Panginoon sa ating ebanghelyo? The image of the Good Shepherd. No? From fishermen to the Good Shepherd.
Magandang makita ito dahil sa tingin ko isang magandang imahe itong ginagamit natin para ilarawan din ang ating simbahan, ilarawan din ang ating pananampalataya, at ilarawan din ang pamamaraan ng ating pagtugon. Ang pagtugon na dapat ay walang humpay. Pagtugon natin sa panawagan ng Diyos para sa atin na tinatawag na maging mga pastol. No? Kasi pag sinabi natin Good Shepherd, hindi lang siguro ito para sa mga pare. Pero it is but a very beautiful description of an attitude, a good description of leadership. Diba? Good Shepherd. No? Bakit ko sinabing mayroong transition? Diba sabi natin, fisherman. Pag sinabi natin fisherman, ito yung mamamalakaya, no? You wanted the fish to go to your net. No? Pag ganyan yung image natin, pagpapalaganap ng pananampalataya, inaanyayahan natin ang mga tao katulad ng mga apostol na para silang mangingisda, malawak ang karagatan, ang mundo ay ang kanilang karagatan, at sila ay naglalambat ng mga tao para manampalataya sa pananampalatayang Kristiyano. Fishermen, no? Parang in other words, we coin it as recruitment, di ba? Parang ikaw ba ay na-recruit? Ikaw ba ay naaya? It's all about spreading the faith. Fishermen. But when we shift to the Good Shepherd, the symbol of the Good Shepherd speaks about sustaining. No longer about gathering people. Pagkatapos nilang malambat sa ating simbahan, ano na ang susunod? And that is the Good Shepherd. The image of the Good Shepherd comes in. It's not about convincing. It's not about recruiting. But the Good Shepherd speaks about sustaining. Taking care of the flock. Kung sino yung naiaya, kailangang alagaan at magpatuloy. No? At sabi ko nga naman, hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa simbahan, ang tungkol sa ginagawa ng mga pare at ng mga apostol. Sa tingin ko, ito rin ay tungkol sa buhay natin, sa buhay ng mag-asawa, di ba? Ganon din naman yung dynamics. No? The love story of people is not merely, does not end with merely beginning. No? Yung panliligaw. No? Kaya nga nililigaw nililinlang ka lang Pagkatapos kang malinlang, pagkatapos mong masagot ang oo, ano na yung susunod? Yan ang mas mahalagang tanong. Kasi maraming mga tao, they started with a dramatic and romantic beginning. But sometimes in the middle of the relationship, mayroong nangyari hindi maganda. And therefore, the ending is tragic. No? Kaya sabi sa atin, yes, it's good to have a good start. Maganda ang simula. It might be the relationship, 10 years nagligawan, ang ganda-ganda ng kanilang simula, at sila'y naging mag-asawa. Meron namang beginning, textmate lang, nagkakilala lang sa bus, para bang fate, F-A-T-E, pinagtagpo, at sila ay naging mag-asawa. No? We have different beginning, and we fall in love to the person at the beginning. Pero the image of the Good Shepherd invites people, those who are in love, yung family, yung mga mag-asawa. Oo, meron tayong magandang simula, pero dapat alagaan din natin ang susunod. Sustaining. The Good Shepherd speaks about to sustain, to take care. Dahil doon naman talaga nagkakatalo. Maganda ang simula, maganda ang pag-aalaga, at nagtatapos sa maligayang buhay. O baka gusto natin, magandang simula,
disaster ang pag-aalaga in the middle, therefore, a tragic ending, naghihiwalay. Di ba? Ganun naman talaga ang dynamics ng relationship. No? It is about the aspect of taking care of. Yun yung mas mahaba eh. Yung simula, iba-iba, may dramatic, may masaya, may romantic, pero yung ito'y maikli lamang sa pagsasama. Yung mahabang panahon ng pagsasama, it's all about sustaining. It is the tedious, the everyday, and the routinary, no more drama, no more romance. Pero may effort pa rin para magkaroon ng magandang romantic na pagsasama. Pero parang ganun din siguro yung halimbawa sa ating pattern ng buhay natin. No, the early stage of our life, we study. Pagkatapos ng studies, ano nangyayari? Diba? Pimipili tayo ng kurso. At pagpili natin ng kurso, it is the threshold, the turning point of our life. We graduate, we start our family by 25, by 30s. Pero yung mahabang buhay natin, no? It's all about sustaining. Hindi na tayo nagbabago ng ating career. Tapos na yung pagbabago. Ang ating pagtawag ay ang pananatili. Ang matapat na pagtugon. Ang matapat na pag-aalaga sa kung ano ang pinili nating bukasyon. And then we end up with a happy life. No? Ganun din siguro ang magandang paalala sa atin ng ating karanasan. Yung ibang mga tao, nakikita ko sa post, no? Binoto nyo, you were enticed. You were excited. Ang galing-galing sa pangako nung eleksyon. But, the problem, ngayon na sinusubok tayo ng panahon, makikilala na natin kung sino talaga yung mga peking pastol at mga tunay na pastol. No? Yung mga parang mga magician, nawawala na parang bula. Noong nag-e-eleksyon, lahat ng tao kilala, lahat ng pintuan pinupuntahan, kinakamayan. Ngayon na meron tayong trahedya, pandemic, ay hindi na makita si ganito, hindi na makita yung iyong binoto. Diba? It's about shepherding. That is most important of all. It's not the beginning, but it's about shepherding, that taking care of, that results a happy ending. Secondly, our gospel speaks about Jesus Christ as the Good Shepherd. Medyo matalinhaga yung ating ebanghelyo dahil mahirap din itong intindihin lalong-lalo na kung wala naman tayong mga tupa sa Pilipinas. At hindi rin tayo namamastol. Baka meron namamastol ng kalabaw, namamastol ng mga kambing, pero wala tayo yung talagang the image of the shepherd, just like expressed in our gospel. Isang magandang karanasan na meron ako ay yung aking trip to the Holy Land, kung saan nakita ko talaga yung surrounding ng ating Panginoon. And when we came to the field, our tour guide na taga roon sa Holy Land ay pinaliwanag niya sa amin yung ebanghelyo. Sabi niya, there are two fens, no? Dalawang kulungan meron ang mga tupa. Bakit dalawa? No? Pag sila'y nasa bayan, pag sila'y nasa lungsod, merong tinatawag na inuupahan na kulungan. Kung saan lahat ng mga tupa, sama-sama sila sa isang kulungan na iyon para nang sa gayon ay pagdating ng gabi, hindi sila wandering around. No? So in the city or sa kabisera, meron silang rented and common fence. Pag sinabi natin common fence, doon sama-sama ang lahat ng iba't ibang tupa at iba-iba yung may-ari. Isa lang yung kulungan. At pagdating ng umaga, ang pastol, sabi ng ebanghelyo natin, dadaan siya sa pintuan ng common fence. Kasi yung common fence, syempre may gwardiya yun eh. Hindi ka pwedeng
basta pumasok eh. Kung hindi, hindi ka authorized, hindi ka kilala ng gwardiya. No? Ang mga taong hindi dumadaan sa pintuan, sa bakod, sa likod pintuan, ay hindi authorized. Mga magnanakaw, mga tulisan. But the real shepherd enters the gate and he calls the sheep, each by name. Kilala ng tupa ang boses ng pastol niya, kaya kahit na 100, 500, 1,000 tupa, kung ang tupa ko lang ay 50, tatawagin ko isa-isa at lalabas ang bawat tupa mula sa maraming tupa at ipapastol ng pastol ang kanyang mga tupa. No? Ganun yung image ng ating gospel. Kaya sinasabi, kailangan yung pastol, kilala niya yung kanyang tupa. At yung tupa, alam ang tinig ng kanyang pastol. So, the Good Shepherd, Jesus Christ, is like that in the gospel. Kilala tayo ni Jesus. At ang kanyang pag-aalaga sa atin ay gayon-gayon na lamang kilala niya ang ating minimithi, kilala niya yung ating kahinaan, kilala niya yung ating mga kabuktutan, kasalanan, at kaitiman ng ating puso. And yet, the Good Shepherd continues to take care of each sheep, no matter what. Yan ang pagmamahal ng mabuting pastol. At si Jesus na mabuting pastol, kilala tayo sa kaloob-looban natin, pati yung hilatsa ng ating bituka, kilala ng Diyos. At maaring marami tayong maitim at mga pangit na pag-uugali, pero minamahal pa rin tayo ng pastol na ito. That is how the Good Shepherd is described in the Gospel. The second image in the Gospel speaks about the second pen, no? Kulungan. Ano yung ikalawang kulungan naman? Pag nandun naman sila sa kaburulan, sa field, merong mga kulungan doon na meron lamang pong tawag dito, meron lamang pong mga poste na bato, walang pintuan, no? Parang yung ating garahe ng ating parokya. Merong mga poste pero walang pintuan, no? So, may nakapalibot na fence, pero yung gate ay walang door, no? And what is the use of that fence? Bakit walang door? Di makakalabas, makakapasok na lang ang tupa. Pag nandoon sila sa field, sa pastulan, sa gitna ng kabukiran, sa gitna ng bundok, pinapapasok ng pastol ang kanyang mga tupa sa gabi. Pero anong problema pag mayroong kulungan pero wala namang pintuan, walang door, yung fence. Sabi, ang ginagawa ng pastol sa gabi, doon siya natutulog sa pintuan upang walang makalabas, no? Kasi pag lumabas yung tupa, maapakan niya yung pastol. O kung meron mang gustong pumasok na mga asong gubat nakakain sa mga tupa, dadaan muna sa pastol. Kaya di ba sabi ng ating second image of the gospel, I am the gate. Ako ang pintuan, papasok at palabas ng pastulan. No? This image gives us a very beautiful description of how this good shepherd lays his life for his sheep. No? Araw at gabi, kasama niya ang kanyang mga tupa. Sa kanyang pagtulog, inaalala pa rin niya yung kanyang tupa. At kahit na nasa panganib, hindi niya iiwan ang kanyang tupa. Handa siyang ibuwis, ialay ang kanyang buhay sa kanyang tupa. A very beautiful image of Jesus Christ as the Good Shepherd, which we have witnessed during the Holy Week. Pinakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Tayo na makasalanan, tayo na makukulit na tupa, pero inalay pa rin niya
ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. No? Good Shepherd. And it speaks about, it's not merely once, twice, but it's an everyday routine, task, work, vocation of that shepherd. Parang sinasabi sa atin, hindi lang isang beses tayo ay minahal ng Diyos. Hindi lang isang beses niya tayo pinapakita kung gaano niya tayo minamahal at inaalay ang kanyang sarili para sa atin. No? Sabi nga natin, Good Shepherd speaks about a long and tedious taking care of the flock. Sa bandang huli, maganda rin sabi sa atin, pinakita sa atin si Jesus bilang mabuting pastol. Tayo, na tinatawag din na maging mabuting pastol, kailangan tayong matuto sa pagiging mabuting pastol ni Jesus. No? Lalong-lalo na kaming mga pare. No? Ito'y para rin sa amin ang ebanghelyo ito, maging mabuting pastol. And I come to remember, pag pinag-uusapan na rin natin ng mga pare, pinag-uusapan din natin na sana ipagdasal natin ang bokasyon, mas marami pang magpare ngayong araw na to, World Day Prayer for Vocation. Isang magandang pagninilay din na naalala ko, tinuro sa amin to sa seminary. Nung araw, ang tawag sa pare ay, di ba, in Latin, Alter Christus. Di ba? Naririnig natin yung Latin word. Ay, ang pare, no, Alter Christus, the other Christ. No, kaya pag nagdiriwang ng misa ang pare, siya ang the other Christ. Pero that is an old image already, an old parabang paradigm. Ngayon, ang tawag na po sa mga pare ay in persona Christi capitis. Pag sinabing in persona Christi, hindi siya yung other Christ. There's only one Christ. There's no other Christ. But the priest acts in the person of Christ. It's a very beautiful shape, no? Dati Alter Christus, the other Christ. Kaya kung anong sabihin ng pare, parang si Kristo yan eh. Hindi. No? Ang pare ay gumagalaw, nagtatrabaho, nagdiriwang ng mga sakramento in the person of Christ. Because it gives us a very deeper reflection of Easter. Hindi kailangan ng Alter Christus. Hindi kailangan ng substitute ng Panginoon. Bakit hindi kailangan ng substitute? Kasi patuloy pa rin siyang buhay. Our faith in the resurrection speaks about hindi kailangan ng substitute ni Jesus. But we are all invited to work, to live, and to reflect in the person of Christ. No, may pagkakaiba eh. No? Tayo ay tinatawag na maging simbolismo. Tayo ay maging dapat na sumalamin ang buhay natin, sumalamin kay Kristo na totoong buhay hanggang sa ngayon. Tayo ay gumagalaw, ang isinasalamin natin, we act in the person of Jesus Christ. Kaya sabi sa atin, sabi ni St. Augustine, naalala ko nung ako'y naging pare, sabi ni St. Augustine, whenever a priest is in charge of a parish, he must always be an amoris officium. Pag sinabi amoris officium, to take charge with love. Dahil ganun, dapat tayo namumuno. Hindi lang pare, siguro pati mga magulang, pati mga servants, pati mga namumuno sa ating sambayanan, they must charge with love. Mamuno sa pamamagitan ng pagmamahal, kasi ito yung pamumuno ni Jesus. Mamuno sa pag-ibig. Kasi ang nangyayari nga naman, pag tayo nga naman ay napunta na sa posisyon, nasa title na ng pinuno, no, we become shepherd. But the power, the prestige,
the privileges of an entitled leader sometimes parang takes over us. Yung dating nangako na mag-aalaga, yung dating nangako na hindi ka paiiyakin, yung dating nanumpa na aalagaan ka sa hirap at ginhawa. Minsan pag pumasok na yung power, temptation of entitlement, temptation of material things, at nawala na yung pamumuno sa pamamagitan ng pagmamahal, we lose sight of good leadership. Kaya sabi sa atin, no? Amoris officium, to charge with love. No? Sa pagmamahal, lamang natin matatagpuan ang tama at totoong pamumuno. Kay Jesus na nabuhay muli at patuloy na nabubuhay na siyang ating sinasalamin sa ating pamumuno, pagtatrabaho, at buhay pananampalataya. Amen. Magsitayo tayong lahat at sambitin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Nilibing. Nanahog sa kinaloonan ng mga yumao. Na may katong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristong mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan. Ang ating sasambitin, Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maalagaan nilang mabuti ang kawang ipinagkaloob sa kanila ng poong may kapal at matulungan silang makapasok sa tanging pintuan ng kaligtasan, si Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay mapangalagaan sila ni Kristong mabuting pastol tungo sa tunay na pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mapasapuso nila ang saloobin ni Jesus na mabuting pastol at nang madala sa buhay na ganap ang ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa ating mga kabataan, upang sa paghahanap nila ng nais ng Diyos para sa kanilang hinaharap ay matuklasan nila sa pagsunod kay Kristo at sa paglilingkod sa kapwa, ang magbibigay sa kanila ng kaganapan at saya sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia, upang maging masunurin tayong mga tupa sa kawan ng Diyos at maakit ang ibang pumasok sa tanging pintuan ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Ama naming humirang kay Jesucristo bilang mabuting pastol, ang tanging pintuan ng kaligtasan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mabikis kami sa pagkakaisa at magnasa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak
na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating panalangin, ang ating mga sari-sariling sakripisyo ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At kayo naman matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mo kulay. O Jesus, namin ang iligtas mo kami kalang. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasama namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Maria, Birhen na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating pastol, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa
Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayin po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Naririto ang ating Panginoon, ang ating mabuting pastol. Kilala niya tayo sa pangalan. Kilala niya maging ating kahinaan, kasalanan. Ngunit handa pa rin siyang mamatay, ay alay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't mapalan tayong tatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na paraang naririto ka sa amin at pinagkaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaan kami ay mawalay sa iyo. Amen.
akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang kamay ko. Ang kanyang pamalo, sinatapunan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, Ating dasalin ang ating Oratio Imperata. Sabay-sabay po tayo. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makapaghanap ng lunas sa epidemya nito. Nawa ay iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Iniling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, anak mo, at ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhe, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Muli ang ating panyaya sa ating mga parishioners at lalong-lalo na keep in touch, keep posted and update sa ating FB Live. Doon namin po ilalagay ang ating mga announcement. Kahit na hiwa-hiwalay tayo, ipagdiriwang pa rin natin ng makahulugan ng ating kapistahan. Ang ating novena magsisimula uling sa May 6. 6:30 ang ating misa, 6 o'clock ang ating prayer. Meron din tayong inihanda yung ating fiesta committee ng iba't ibang mga, sabi natin nakakaaliw na mga programa. Kahit na nasa bahay tayo, maalala natin na kapistahan ng ating patron. No? Merong programa na ang mga pwedeng sumali ng contest ng TikTok regarding sa ating tema ng ating kapistahan. No? Meron din silang inihahanda na Zumba. Zumba sa piyesta sa kapistahan ni San Isidro. Lahat ng yan ay magagawa natin sa loob ng ating tahanan upang patuloy na pag-alabin ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya kami kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami ay makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eukaristiya, humayo tayo at patuloy nating ipahayag sa ating buhay ang pagmamahal ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us sing of morning and evening your love, and sing songs of praise all our days. For your love is high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the Lord. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the
your